Alright, so sagutin muna natin tong request ni Sir, no? Ito. Given, iintindihin ko to classmate na yung sipon ng alaga mo is yung may plema na, no? Hindi yung normal lang, yung malabsaw lang na sipon. Tapos ay iintindihin ko rin as ginamit mo na yung most common brands, no? Eto classmate, no? Sa pagkaintindi ko kasi, yung alaga mo is meron ng resistance or immunity dun sa antibacterial na binibigay natin. O kaya naman classmate, isa din sa possible reason nito is mali yung dosage na binibigay natin o kaya naman kulang sa araw yung dosage na binibigay natin. So classmate, unang-una ang gagawin natin dyan, balikan natin yung last na antibacterial na ginamit mo, skip natin yon. Huwag muna natin gamitin yon. Tapos, pumunta ka doon sa Agrivet, kung saan ka bumibili ng gamot, magtanong ka kung ano yung counterpart nun, o kaya naman is kung alin ang available nila na mas malakas doon. No? So, kasi kailangan yan, kung meron nga talagang immunity or resistance na yung nangyayari, so kailangan natin dyan, tataasan natin yung dosage. No? So, pag nataasan na natin yung dosage, classmate, bibigay natin, ito suggested ko lang personal method, morning 5 a.m. bibigay natin, patubig natin, after 2 hours nyan, tsaka tayo magbibigay ng patoka. Ganun din sa hapon classmates, so morning and afternoon gagawin natin, total lang naman to yung water soluble lang na no, kasi sisiw pa mangyayari ulit nyan classmates, 7 days straight. After 7 days, obserbahan mo kung gumaling ba, at most of the time classmates, since eto may plema, hindi agad-agad nalalabas ng alaga natin, no. Minsan nagka-clog yan dito sa yung butas ng nose nila connected sa sa breathing nila. Linisin po natin yung classmate. O kaya naman yung sa ilong, pwedeng mag-research po tayo, may method diyan kung nilalagay diyan tapos lalabas sa mata. May method po niyan na pagtanggal para malinis natin yung, ma-declog natin yung mga namumuo na plema doon, no? So yun classmate, eto, risky yan, no? Kasi yung sabi ng mga vet, pagka ganyan na yung alaga mo, may resistance na, every time may resistance na, possible, halimbawa, gumaling na siya ngayon, next time niyan, magkakasakit siya ulit, at hindi na naman tumalab yung gamot mo. Ang gagawin niyan is mag-aakit ka na naman ng dosage. So, ganun lang, paulit-ulit na yan, cycle na yan hanggang sa pagtanda niya. At sabi nila, around 2 to 3 years, magkaka-apekto na talaga yung manok mo, no? Minsan dyan, lalabo yung mata, naninilaw yung mata, o kaya naman, diretso pagkabulag kasi may tama na yung kidney ng ating alaga. Pero at least, classmate, mapagaling mo pa sila, pwede mo pa sila magamit within a year or 2, di ba? So yun, classmate, obserbahan yung manok mo, kung may problema pa, comment mo ulit dito. Salamat po.